Sinesentensya ng habang buhay na pagkakakulong ang 19 na akusado sa kasong pagdukot at pagpatay sa Filipino-Chinese business executive na si Betty Chua C noong 2003. Ikinatuwa po ng pamilya ng biktima ang hatol. Sa wakas daw, nakamtan na rin nila ang katarungan. Saksi si Julio Segovia. Alas 7:30 ng umaga noong November 17, 2003, nang pwersahang kornerin at paulanan ng bala ng Waray-Waray Kidnapper Ransom Group, ang Filipino-Chinese business executive na si Betty Chua C habang sakay ng kanyang sasakyan sa Novaliches. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ng nooy 32 anyos na si Betty sa Parañaque, nakabalot ng plastik. And Silverio Superabla Ira Verso, guilty beyond reasonable doubt. Matapos ang mahigit 6 na taon, ibinaba na ang hatol sa 19 na akusado, guilty sa kasong kidnapping for ransom with homicide. Ang sintensya, habang buhay na pagkabilanggo. Nang marinig ang hatol, hindi napigil ng ina ni Betty ang kanyang emosyon. Hindi nyo lang nalalaman ko anong hirap na amin dinadanas. Para bang kaming naghihintay na uuwi siya pero wala namang paghihintayan. Yan ang masakit. Bukod sa kasong kriminal, pinagbabayad din ng 125,000 piso ang bawat isa sa 19 na convict para sa moral at civil damages. 21 ang orihinal na bilang ng mga akusado sa pagdukot at pagpatay kay Betty. Pero bumaliktad ang naging state witness ang driver ng Tamaraw FX na pinagsakyan ng bangkay ni Betty. Isa namang Hanks Cornista ang di pa rin nahahanap ng mga otoridad hanggang ngayon. This is a heinous crime and the penalty ranges from reclusion perpetua to death. And parole is only applicable to non-heinous crimes. Para sa nakababatang kapatid ni Betty na si Walter, matapos ang 6 na taon, sa wakas ay magiging masaya na raw kahit papano ang Pasko ng pamilya nila. Magandang regalo para sa pamilya to. Magandang regalo rin para kay Betty na nakomit na rin niya yung justice niya. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi. Sa mga magpapalit ng mga pang-aginaldo, tiniyak ng Bangko Sentral ng Pilipinas na may sapat na bago at malulutong na perang papel ngayong Pasko. Saksi si Lay Alves. Tradisyon na ang pagbibigay ng mga bago at malulutong na perang papel na pang-aginaldo. Kaya naman ang Bangko Sentral, Oktubre pa lang ay nagpapalabas na ng mga bagong pera at dinadagdagan pa ito pagpasok ng Disyembre. Pinaka-in-demand daw ang 20 at 50 pesos. Every time papasko, new bills ang binibigay ko, happy siya kahit 20 pesos basta malutong. Feeling nila ang ganda, lalo mga bata. Bagamat prioridad ng mga bangko ang kanilang mga depositor, tumatanggap din sila ng mga walk-in clients na gustong magpapalit at makakuha ng mga bagong perang papel. Tinatanggap ng mga bangko ang luma o may mga sirang pera, basta't kita pa ang serial number sa ibaba at itaas. Yung mga mutilated o yung matindi na ang sira, pwede namang ipapalit sa mismong tanggapan ng Bangko Sentral. Pagtitiyak ng Bangko Sentral, may sapat na mga bagong pera para sa lahat. Kasabay nito, pinag-iingat ng BSP ang publiko sa mga peking pera. Yung pong pera na totoo, yan ho ay malutong at makapal. Kapag yan ay inyong nilukot at pinabayaan ninyo sa ibabaw ng lamesa, yan ho ay bumabalik yan doon sa dating anyo. Kapag yan ay fake o yan ay huwad, pag nilukot nyo yan, mananatiling lukot siya at yan ay napakanipis. Pangalawa, yung tunay na papel ng salapi, no? Tunay na salapi, yan ay magaspang. Kasi nakaangat yung mga letra, nakaangat yung numero, at nakaangat yung mga portrait, yung mga huwad, makinis na makinis yung papel. Kasi iniskan lang yan. Ako si Lay Alves, ang inyong saksi. Samantala, 30 miyembro ng Alpha Phi Omega Fraternity ng UP Diliman ang tumakbo ng hubot-hubad para sa Oblation Run ngayong taon. Kinondena nila ang Maguindanao Massacre at ang pagdedeklara ng martial law sa probinsya. Ginamit din nila ang pagkakataon para himukin ang susunod na magiging lider ng bansa na magpairal ng tunay na pagbabago. Isinulong din nila ang pagsugpo sa climate change at gutom, pati na ang pagbibigay ng abot-kayang edukasyon. At sama-sama nating saksihan. 10 araw bago magpasko, mga debotong Katoliko. Handang-handa na para sa tradisyonal na simbang gabi. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Sa sama-sama nating pagiging saksi.